Kinuha po ang aking Panginoon. At di ko alam kung saan siya dinala. Babae? Bakit ka umiiyak? Sinong yung hinahanap? Guro! Huwag mo akong hawakan. Pagkat di pa ako nakakakyat sa ama. Buhay ka, Panginoon! Lakad at ibalita mo ito sa aking mga kapatid. Di mo kami kinalimutan. Di kami iniwan ng Diyos. Sige. Nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Mesyas. Nabuhay siyang muli? Oo, Paano? walang makakapigil. Ba't niya pa kailangan mamatay upang talunin ang kamatayan? Di ko malirip ang araw na yon. Ngunit nagpakita si Jesus sa amin ng maraming ulit. At tinuruan kami. Daang taon bago dumating si Jesus, isinaad na sa kasulatan ng mga propeta na ang ipinangakong Mesyas ay magdurusa. Ayon kay Propeta Isaias, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y ipinako. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Sinabi naman ni Propeta Moises, ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Nang mamatay si Jesus sa krus, siya ang pumasan sa ating sumpa, sa aking sumpa, sumpa ng kasalanan at kamatayan. Ang kanyang sakripisyo at pagkabuhay na muli ay nagpalaya sa atin mula sa kasamaan, nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at tumubos sa atin mula sa takot at kahihiyan. Nako, lagot. Ipinangako naman ng Diyos sa ating ninuno si Kailangan daw Abraham gusto na niya ba kanyang siya? pagpapalain ang lahat ng tao sa mundo sa pamamagitan niya. Lahat ng tao? Kahit mga babae? Babae pa rin? Tinawag ako ni Jesus na anak ni Abraham. Oo nga pala. Sinisinta kanyang anak na nais niyang pagpalain. Tulad ng babaeng pinagaling sa pagdurugo. O tulad ko, di natin kailangang mabuhay sa takot at kahihiyan. Di natin kailangang maramdaman na wala tayong halaga. Sinabi niya tungkol sa sarili. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Hinirang niya akong ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Sinugo niya akong ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag. Palayain ang mga inaapi. At ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Hinawakan ni Jesus ang mga tao kahit ang mga babaeng pininsala ng sakit at itinuring na marumi upang gumaling. Tinuruan niya ang mga bata, lalaki at babae, mayaman at mahirap, matuwid at makasalanan. Pinanumbalik ang kanilang dangal at ipinamalas ang dakila niyang kahabagan. Pinagaling niya ang mga tao. Pinalaya sa mga demonyo, pinalaya maging lalaki at babae, mga bata kay Satanas. Patunay ito ng kanyang kapangyarihan sa kasamaan at masasamang espiritu. Pinuhay ni Jesus ang mga batang lalaki at babae. Ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kahit sa kamatayan. At kahit naniniwala si Satanas at ang mga masasamang espiritu na nagtagumpay sila nang ipako si Jesus sa krus, nabuhay siyang muli at nagtagumpay laban sa lahat ng kapangyarihan ng kasamaan at kamatayan. Kaya siya ang Mesyas? Tanging ang Mesiyas na isinuro ng makapangyarihang Diyos ang makagagawa ng mga himalang ginawa ni Jesus. Tanging isang mahabagin, makapangyarihan,
at mapagkakatiwalaang tulad ni Jesus ang karapat-dapat pagkatiwalaan at paglingkuran. Nang likhain ng Diyos ang mundo, namuhay sina Adan at Eva sa kanyang presensya na puno ng ligaya. Yan ang kanyang plano. Ngunit hindi siya pinaniwalaan at sinuway ang kanyang utos. Ang nakakahiyang pagsuway na ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos at sumira sa magandang ugnayan ng babae at lalaki. Ganon din tayo, naging masuwayin din. Sabi ng kasulatan, walang di nagkasala. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan at pagkawalay sa Diyos. Ngunit di nais ng Diyos na tayo'y nabubuhay sa kahihiyan at takot dahil nananatili tayong hiwalay sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Kaya, gaya ng tupang kaloob ng Diyos kapalit sa anak ni Abraham, isinugo ng Diyos si Jesus upang mamatay para sa atin. Ang buhay, kamatayan, at pagkabuhay na muli ni Jesus ang nagbalik sa ugnayan ng Diyos at ng lahat ng naniwala at sumunod sa Kanya. At itong malapit na ugnayan sa makapangyarihang Diyos ay di magwawakas kahit pa tayo'y mamatay. Ang magnanakaw nga sa krus nang siya'y mamamatay na ay nanampalataya kay Jesus at si Jesus ay nangakong ngayon di isasama kita sa paraiso. Silang nagtitiwala kay Jesus ay di na mahahatulan pa. Sa halip ay mamumuhay silang kasama ng Diyos magpakailanman. Paano? Sa pagsampalataya sa Kanya. Ngunit paano niya ako tatanggapin? Tinanggap niya kami ni Maria. Paano ko malalaman? Magtiwala ka. Tanungin mo siya. Kausapin mo siya. Panginoon, Ama ko sa langit, kayo ay banal at matuwid. Salamat na minamahal mo ako kahit nagkasala ako sa iyo. Salamat na iyong sinugo ang Mesiyas na si Jesus upang wasakin ang sumpa ng kahihiyan at pagkakasala. Salamat po na siya'y namatay para sa akin. Nais ko pong sumunod sa aking buhay na tagapagligtas. Salamat na iyo akong pinatawad at tinanggap. Amen. 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 Ang galing. Salamat. Salamat. Sinabi ni Jesus, ang aking tupa, dinig ang tinig ko. Kilala ko sila at sila'y sumusunod. Kilala ka niya, Rivka. At mahal ka niya. Ito ang pasimula ng walang hanggang ugnayan na lumalago habang nakikilala at sinusunod siya. Lumalago tayo sa pagsunod sa kanyang salita Sa pananalangin sa Kanya at pagsama sa kanyang tagasunod. at ibinabahagi natin siya sa iba. Isinasa-isip ang sinabi ni Jesus. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko. At ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang susunod na programa